Sa araw-araw na pagdaan ng mga tao sa puso ng Cebu, iilan lamang ang tunay na nakaalam ng mga kwentong nakatago sa likod ng mga lumang pader ng Parian. Isang lugar na naging saksi sa kasaysayan at sa mga alamat na patuloy pa ring isinasalaysay ng mga residente. Magandang araw at nandito kami sa Parian District. Ito ay isa sa pinakamatandang distrito sa Cebu City. Layunin naming tuklasin ang kasaysayan nito, ang mga alamat at pamahiing bumabalot dito. At kung bakit ito patuloy na bumabahagi ng ating kulturang Cebuano. Ngunit, hindi ang katotohanan ng mga alamat ang nais naming alamin. Ang nais naming malaman ay kung bakit nananatiling buhay ang mga kwentong ito hanggang sa kasalukuyan. Bago pa man naging makabagong lungsod ang Cebu, ang Parian District ay isa na sa pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan nito. Ang pangalang Parian ay nagmula sa salitang tumutukoy sa isang pamilihan o lugar ng kalakalan. Noong panahon ng mga Espanyol, naging sentro ito ng komersyo at tahanan ng maraming mangangalang, kabilang ang mga Tsino na may malaking ambag sa pag-unlad ng ekonomiya ng Cebu. Sa paglipas ng panahon, maraming gusali sa Parian ang nanatili at gayon ay nagsisilbing mga paalala ng mayamang kasaysayan ng lungsod. Ang mga ito ay hindi lamang mga lumang istruktura, kundi mga saksi sa mga pangyayaring humubog sa pagkakakilanlan ng Cebu. Ngunit kasabay ng kasaysayang ito ay ang mga kwentong hindi kailanman naisulat sa mga aklat. Bukod sa mayamang kasaysayan ng Parian, kilala rin ito sa kanilang alamat at pamahiin na ipinasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. May mga kwentong bayan tungkol sa mga lumang bahay, kakaibang karanasan, at paniniwalang bahagi ng komunidad. Pero, paano nga ba ito nabuo? Sa paglipas ng panahon, ang mga alamat at pamahiin ng Parian ay naging bahagi ng mga kwentong ipinapasa ng komunidad. Para sa ilan, ang mga ito ay mga paniniwalang dapat igalang. Para naman sa iba, isa lamang itong mga kwentong bayan na nagpapakita ng mayamang kultura at kasaysayan ng lugar. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng mga taong matagal nang naninirahan sa Parian? Unsa imong nahabaw-an sa kasaysayan sa Parian? Yun. Sa una, ang fire truck sa una, guyuro kabayo. Horse, ang tawag, horse drawn water tank.
Buyuron o kabayo, inigabot ko sunog, bumbahon sa bumbiro. Tuyo, bumbahon nila kay mano-mano. Wa pa man ang mga sirin-sirin. Ang sirin sa una, tao pa, oh, badaplin mo. Alamat imo na dunggan bahay na nila lugar. Iniduna ko nun ungo diri nga mangkas kayo. Pangalag Alba. Yung bata-bata si Usteng. Kadaghana mga kaong tao. Maggawas ko nung kadlaon, magsakay. Puti nga kabayo, siya sad mag-all white sad. Muna ang mga adjacent barangays dire sa samaan ng Tipadilla, Dayas, Tinago, dili maagi diri. Kay hadlok balbalon. Pero mangtas kuno kay itong ungo pero wa pagi kausan nga gibalbal. Naa ba yung mga pamangkin na ginasunod or ginabuhat labon diri sa parian? Anang pamahiin, magisgutan, superstition, mga kinaraan man na siya. Pero karon mga kabaguhan at mga batanon, wala nagisunod. Pero ang pamahiin itong basihan sa karaang panahon, sama ng dili aw bawal manilhig anang gabi. Ngano man kay ang ila para dili kuno masilhig ang swerte. Mao na siya usa sa mga pamahiin. Ikaduha, kanang bawal maligo kung naay patay. Bawal sa manudlay, bawal manilhig kay para kuno dili silhigon ang Ang kalag. kaliwat ba? Kaliwat. Maglubong murag ungo. Kanang pagpag kay ba mo pagpag kanang pagpag kung gikan ka nagbilar. Dili ka pwede nga makapit o mga publikong lugar kay maka-invite ko na og mga bad spirits na naglaglaag. So, kanang nganong importante man ma-preserve or ma-persevere ang parian kung ang mga sugilanon niin. Ma-preserve. Oo. Ma-preserve. Tungod sa iyang kakaraan. Ang kanang ibutangan nila og heritage, ang ma-recall yung history sa mga karaan, about nila, madilan o nila Pulapo. First barangay. Sanay gini sa Karon mahibaw ang generasyon. Sa pagkikipag-usap namin sa mga residente, napansin namin na magkaiba ang kanilang mga paniniwala. Iisa naman ang kanilang mga minsaheng ibig iparating. Higit sa lahat, ang lugar na ito ay nagpapanatili ng kanilang kasaysayan, kultura, at kwentong binubuo ng pagkakinlanlan ng komunidad. Hindi lamang tungkol sa misteryo ng parian. Isa rin itong lugar na nagpapaalala sa atin ng ating kultura, kasaysayan at sa pagkakikilanlan ng mga Cebuano. Pamamagitan ng mga alamat, pamahiin at mga kwentong pinapasa ng komunidad, patuloy na nabubuhay ang mga alaala ng nakaraan. Ang mga kwentong ito ay higit pa sa mga salaysay. Isa itong pamana na nag-uugnay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Hindi lang namin nakita ang mga lumang gusali, kundi mas nakilala rin namin na isang komunidad at tuloy pa rin natin sa kanilang kasaysayan. Sa tulong makita na wala ko pinapasa sa bawat generasyon. Maaaring kita ang mga paniniwala ng bawat tao tungkol sa atin at pamati. Ngunit hindi maipagkakaila, naging bahagi ang mga ito ng pagkakilanlan ng parian. Sapagkat ang tunay na yaman ng parian ay hindi lamang makikita sa mga gusali nito, kundi sa mga kwentong patuloy na nagbibigay buhay sa kasaysayan nito.